Isang magandang umaga sa bawat isa and Happy Lord's Day, Lifehouse Church. Masaya po ba kayo na tayo po ay magkakasama ulit ngayong umagang ito? Palakpakan nga po natin ang Panginoon, purihin po ang Panginoon sa lahat po, sa Diyos ang lahat ng papuri at pagsamba sa umagang ito. Inaanyahan ko po ng bawat isa sa atin ay kunin natin ang ating mga daladalang Biblia at buksan po natin sa Romans chapter 1, verse 14 to 18. Romans chapter 1 verse 14 to 18. Ito po yung aklat or talata natin pong pag-aaralan ngayong umagang ito. So kung nyo na po nakita sa inyong mga Bible, inaanyahan ko po na tayong lahat ay magsitayo. At samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Sabi po ng salita ng Panginoon sa Romans chapter 1 verse 14, sabi diyan, I am under obligation both to Greek and to barbarians, both to the wise and to the foolish. So I am eager to preach the gospel to you also who are in Rome. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first, and also to the Greek. For in it the righteousness of God is revealed from faith for faith. As it is written, the righteous shall live by faith. Verse 18, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth. Purihin po ang pagbasa ng Panginoon sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, tunay nga po na kami po ay lubos na nagpapasalamat sa umagang ito. Tunay nga po, Panginoon, kagaya po ng aming inawit kanina, nararapat, Panginoon, na ikaw po yung pagbigyan namin or sa inyo namin ibigay ang lahat ng papuri at pagsamba. You deserve, Panginoon, all honor and praise, Panginoon, sa buhay namin. For you save us, Panginoon. Dahil kami po ay inyong niligtas, kami po ay inyong tinubos mula sa aming mga kasalanan. Kaya po maraming salamat, Panginoon, dahil kung hindi po dahil sa inyong kagandahang loob, wala po kami sa lugar na ito ngayon. Hindi po kami ngayon magkakasama, Panginoon, sa umagang ito at umaawit sa isang tinig. Kaya po, Panginoon, purihin ka. At sa umagang ito, kami po ay patuloy na nananalangin sa inyo at humihingi sa inyo ng paggabay sa tulong ng inyong banal na spirito na patuloy ka pong mangusap sa bawat isa sa amin sa pamagitan po ng inyong salita na maririnig po namin sa umagang ito. Maging encouragement ito, Panginoon, sa amin. And I pray, Panginoon, na magampanan po namin kung ano po yung kung ano po yung command nyo po sa amin sa umagang ito. Purihin ka, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Okay, tayo po lahat ay makakaupo na. Again, ako po ay bumabati ng isang magandang umaga sa bawat isa and Happy Lord's Day. And ngayong araw po, tayo po muna ay magpapahinga muli sa ating pong series sa Book of Ephesians upang bigyan ng daan yung pong ating, ito pong 2 weeks na darating, ngayon pong month ng February, no? Ngayon pong dahil ngayong starting today and next week tayo po ay magpo-focus sa mission. So kung inyo pong makikita, ito pong week na ito po yung ating missions week. Yung 2 week na yon. Mission week po natin yan. And the reason why kung bakit po natin ito gagawin is para po mas makita po natin how important and why we should really understand kung bakit mahalaga po itong salitang mission sa bawat isa sa atin bilang mga mananampalataya, bilang iniligtas ng ating Diyos, bilang iniligtas ng ating Panginoon. Kaya makikita ninyo yung team po natin for these 2 weeks natin pong pag-aaralan, makikita nyo po yan ay God's, the truth to proclaim, the call for all believers. So ayan po yung team ng ating pong series sa 2 linggo na ito na pag-uusapan po natin. And yes, mga kapatid,
Yung reason kung bakit po natin ito gagawin is para maging malinaw po sa lahat, sa bawat isa sa atin, na napakahalaga po ng gawain ito. Napakahalaga na tayo po ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon. No? Dapat natin itong ibinabahagi sa iba. Dapat natin pinoproclaim yung truth, pinoproclaim yung gospel ng ating Panginoong Jesucristo. Itong same gospel na tinanggap po natin mula sa Kanya, itong gospel na ito, the same gospel that leads you, that leads us, para ilagay natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So yan po yung dapat ibahagi natin. Yan po yung dapat maunawaan ng bawat isang Kristiyano, ng bawat isang totoong sumusunod sa ating Panginoong Hesus, sa ating Panginoong Jesucristo. Now, sa ating pong passage na ating pong binasa kanina, sa Romans chapter 1, verse 14 to 18, mapapansin po natin, it is a powerful and foundational passage dito po sa letter ni Paul sa mga mananampalataya doon sa Roma. No? This passage, it expressed his passion. No? Pinapakita po nito yung passion ni Paul, yung desire, yung kagustuhan ni Paul, no? Para po i-proclaim yung pong gospel ni Christ. Ito pong passage na ito po ay nag-express sa passion ni Paul for the gospel and his deep understanding of its importance and its necessity. So yun po yung makikita po natin. This passage, mga kapatid, reveals key themes about the apostles' call to preach the gospel, the righteousness of God revealed through the gospel, and the wrath of God revealed against unrighteousness. And yan po yung key theme po ng passage na binasa natin, yung calling ni Paul, yung kung paano ini-reveal yung gospel, yung katwiran ng Panginoon sa pamagitan ng mabuting balita, at kung paano ang galit ng Panginoon ay nasa lahat ng mga makasalanan. No? It set the stage for the gospel's transformative power, no? And effectiveness in the life of all who believes. No? Yun po yung isang makikita din natin. In this verse, mga kapatid, Paul expresses both his obligation to share the gospel and the urgent necessity of faith for salvation. Ulitin ko, mga kapatid, in these verses, in this passage na ating pag-aaral, Paul expresses both his obligation to share the gospel and the urgent necessity of faith for salvation. Now, tignan po natin itong, meron po tayong makikitang importanteng bagay sa passage na ito na pag-aaralan po natin ngayon. There is 4 important truths of why we should proclaim the gospel of Christ. Why we should proclaim the gospel. Unang bagay na makikita nga po natin sa ating passage is that number 1 is the obligation of eagerness to preach the gospel. Makikita po natin yan sa verse 14 to 15 ng ating pong passage. Sabi diyan, Romans chapter 1 verse 14 to 15, I am under obligation both to Greeks and to barbarians, both to the wise and to the foolish. So I am eager to preach the gospel to you also who are in Rome. Now, mga kapatid, in this passage, Paul reveals a deep and profound sense of responsibility and eagerness to share the gospel to all people. Yan po yung makikita natin. Nandoon po yung obligasyon ni Paul para gawin at sundin yung pong ipahayag yung gospel, yung magandang balita ng ating Panginoon. No? Paul speak of his obligation to both Greeks and non-Greeks. No? Yun po yung makikita po natin dyan. Ibig sabihin, si Paul meron siyang obligation and eager si Paul ibahagi ang salita ng Panginoon, hindi lang sa mga Hudyo but also doon sa mga hindi parte ng nation ng Israel, which is yung Jews. No? Kundi kasama din dyan yung mga Griego, yung mga Greeks, yung mga Gentiles. No? And yung pong non-Greeks na ito po ay tumutukoy doon po sa
all group of peoples. No? Whether ikaw ay Asian, Korean, ano pa, Western, galing kang West, no? So, lahat ng ito po ay nagtumutukoy sa lahat ng tao. No? Ito po ay tumutukoy sa lahat ng tao. And kung mapapansin po natin, binanggit po dyan ni Paul sa ating passage that he is under obligation to both Greeks. And yung term po na Greeks dyan, ito po ay tumutukoy naman doon sa culture ng mga panahon na yon. No? Hindi lang siya basta nationality or what. Ito ay tumutukoy doon sa culture and sa mga tao, mga matatalino during that time. Kasi during that time, sa panahon ni Paul, yung mga Greeks, they are the standard. They are the standard of wisdom. They are, kumbaga, pagdating sa art, pagdating sa astronomy, pagdating sa architecture, sa mathematics and politics, sikat na sikat during that time ang mga Griego, ang mga Greeks. No? Kaya they are the standard ng culture during that time. Tinitingala sila ng maraming tao during that time. Hinahangaan sila ng buong mundo dahil sa kakayahan nila, sa kagalingan nila. Dahil sila ay matatalino. No? Yun po yung culture during that time. And yung nga pong yung pong mga barbarians dyan, yan, barbarians, no? Hindi siya donut, no? Barbarians. Yung pong mga barbarians mo na tinutukoy dyan, ito naman po ay tumutukoy doon sa mga tao na outside, doon sa intellectual na bahagi ng mga Greeks, no, ng tradition ng mga Greeks. No, sila po yung mga taong, kung sasabihin natin, mga less, no, and hindi parte ng kanilang, hindi part ng kanilang lahi or ng kanilang nation. No? They are uneducated. Sila po yung tinutukoy dyan na barbarians. No? So, Paul's, ang tinutukoy po, ang gusto pong iparating dito ni Paul is that the gospel must be proclaimed and be heard by anyone, by everyone, regardless of social status, intellectual background, or ethnicity. So kailangan natin ibahagi. Sabi ni Paul, I am obligated, I am eager to preach the gospel sa kahit kanino. Kahit pa ikaw ay matalino, kahit pa ikaw ay mayaman, kahit ano ka, ako ay obligated para ibahagi sa inyo ang salita ng Panginoon, ang mabuting balita na ipinagkatiwala sa akin ng aking Diyos na tagapagligtas na si Kristo. Ano po ang sabi ni Paul sa mga taga-Colossians chapter 3, verse 11, sabi po ni Paul sa mga taga-Colossians chapter 3, verse 11, here there is not Greek and Jews, circumcised and uncircumcised, barbarian, Scythian, slave, free, but Christ is all and in all. So malinaw po sa atin mga kapatid na binabanggit sa atin ni Paul, sinasabi ni Paul sa bawat isa sa atin, na kapag ikaw ay magbabahagi ng salita ng Panginoon, huwag ka dapat mamili. Hindi mo dapat piliin. Dahil lahat ng tao ay nangangailangan makarinig ng salita ng Diyos ng mabuting balita. Kailangan nilang makita, maunawaan ang kaligtasan na daladala at pinagkaloob ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus. In Romans chapter 10, verse 12, makibabasa po natin, sabi din ni Paul, for there is no distinction between Jews and Greek, for the same Lord is Lord of all, bestowing the riches on all who call on Him. That is very clear, mga kapatid. Pagdating po sa good news ng ating Panginoon, yan po ay pinagkaloob ng Panginoon. Yan po ay command ng Panginoon. Dinidesire ng Diyos sa bawat isang tao, sa bawat isang kanyang nilikha na marinig nila ang kaligtasan, ang good news, ang gospel ng ating Panginoong Jesucristo. Again, Paul's sense of obligation is deeply rooted, mga kapatid,
yung sense ng obligation na ito, yung reason kung bakit gano'n na lamang yung pagnanais ni Paul na ibahagi ang salita ng Panginoon, kung bakit gano'n na lamang siya ka-eager i-share yung gospel sa lahat ng tao is because yung obligation na ito is deeply rooted sa kanyang calling as a servant of Christ. Paul's sense of obligation is deeply rooted in his calling as servant of Christ. His responsibility to preach the gospel, mga kapatid, is not a burden sa kanya. Kaya wag po nating isipin na, kailangan kong i-share yung gospel kasi wala akong magagawa, kailangan ko i-share. Hindi, si Paul hindi po ganun yung isip niya. Hindi po ganoon, hindi po yun yung nagmo-motivate kay Paul kung bakit niya binabahagi sa lahat ng tao yung kaligtasan. Hindi dahil burden niya to na kailangan niyang gawin, na wala siyang ibang magagawa kundi sundin ito. Hindi. His responsibility to preach the gospel is not a burden, but a divine mandate, mga kapatid. It is a divine mandate. Hindi lang kay Pablo, kundi para sa bawat isa sa atin. And ako, by saying this, mga kapatid, hindi ko kayo inuobliga i-share yung gospel. Pero gusto ko mong tandaan ng bawat isa sa atin. It is your call. Ang Diyos, yung tumawag sa iyo para ibahagi mo ang kaligtasan na tinanggap mo rin mula sa Kanya. Your calling is a divine mandate mula sa ating Panginoon. Mula sa ating Diyos. No? Sabi ng Acts chapter 9 verse 15, ito yung panahon kung saan tinawag ng Diyos si Paul bilang kanyang lingkod. Ito yung panahon kung saan makikita natin kung saan nagpakita ang Panginoong Hesukristo doon sa Road of Damascus para tawagin si Paul at piliin si Paul para ipagkaloob kay Paul itong divine calling na ito. And sabi ng Acts chapter 9 verse 15, "But the Lord said to him, Go, for he is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles and kings and the children of Israel." Ang kausap ng Diyos dito is si Ananias. Ito yung time bulag si Paul, nandoon siya sa isang bahay kung saan nananalangin lang si Paul at sinasabi ni Paul, ang panalangin ni Paul is patuloy na i-reveal ng Diyos sa kanya kung ano yung gusto niyang ipagawa sa kanya. And tinawag ng Panginoon si Ananias para pumunta kay Paul, para pagalingin yung mga mata ni Paul. At ito yung naging reason. No? Ang sabi ng Panginoon kay Ananias, "Go, for he is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles." Mga kapatid, alam nyo, kagaya ni Pablo, tayo din po ay pinagaling ng Panginoon. Hindi sa pisikal, kundi sa espiritual. Mga kapatid, tandaan natin, tayo pong lahat ay patay dahil sa ating mga kasalanan. Pero sa kagandahan loob ng Diyos, tayo po ay Kanyang iniligtas. At kasama po ng pagliligtas na ito ng ating Panginoon, God choose you to carry His divine mandate, to share and proclaim the gospel sa mga taong hindi pa po nakakilala sa Kanya. Kaya kung titignan po natin, ito po, makikita po natin dito that ito pong passage na ito, nakita po natin kung gaano nauunawaan ni Paul yung pong kanyang calling and yung kanyang ministry. Driving him to share the good news with all or to all, including yung pong encouragement doon sa mga taga-Roma. The gospel, mga kapatid, kagaya po kung paano ito nauunawaan, kung paano po ito naiintindihan ni Paul, na ito ay very crucial para po sa mga hindi po, para sa bawat isa sa atin at para sa mga hindi pa nananampalataya, because si Paul naniniwala siya that the gospel, it is the power of God for salvation. It is the power of God to save everyone, to all, or to save everyone who believes.
In 1 Corinthians chapter 9 verse 19 to 23, makikita po natin dito kung paano po ganoon na lamang yung pagkaunawa ni Paul kung bakit napakahalaga sa kanya na ibahagi yung pong gospel na ito na ibinigay sa kanya ng Panginoon. In 1 Corinthians chapter 9 verse 19 to 23. For though I am free from all, I have made myself a servant of all, that I might win more of them. To the Jew, I became a Jew in order to win the Jews. To those under the law, I became as one under the law, through not being myself under the law, that I might win those under the law. To those outside the law, I became as one outside the law, not being outside the law of God, but under the law of Christ, that I might win those outside the law. Verse 22, to the weak I became weak, that I might win the weak. I have become all things to all people, that by all means I might save some. I do it all for the sake of the gospel, that I may share with them in its blessing. Imagine natin mga kapatid kung ano yung ginawa ni Paul para lang, kung ano yung mga bagay na isinakripisyo ni Paul para lang magawa ni Paul. Ito pong mandate na ito pong divine calling na ito na ipinagkaloob sa kanya ng ating Diyos, ng ating Diyos na si Kristo. Imagine, lumibel siya doon sa mga taong binabahagihan niya ng salita ng Panginoon. Wala siyang pinipili. And ang motivation ni Paul is para lang maintindihan nila at makita nila ang kagandahan ng gospel na ito na kanyang ibinabahagi sa mga taong ito. Mga kapatid, sana katulad ni Paul, kung paano natin nakita kay Paul yung eagerness niya to preach the gospel. Sana bawat isa sa atin bilang mga mananampalataya, nandoon din yung eagerness natin to speak the truth, to proclaim the truth, to proclaim the gospel message that we receive by faith sa ating Panginoon. Mga kapatid, Paul's eagerness to preach is not based on his personal ambition. Yan po yung makikita natin. It is not based sa kanyang personal na ambition, but rather an urge and desire driven by the gospel's nature. Paul is not only obligated, but he is eager because of the power of the message he carries. He understands that this gospel message is life-transforming, and he yearns for all to see it and experience the salvific power of this gospel message. Kaya ganun na lamang yung pagnanais ni Paul na i-share yung gospel. Mga kapatid, if you are a believer in Christ, if you heard the gospel and believe in the gospel of Christ, then katulad po ni Paul, you are obligated. Not because, hindi para bigyan tayo ng burden, kundi dahil alam natin that it is a divine calling mula sa ating Panginoon. Kaya dapat eager din tayong i-share yung gospel sa ibang tao. Sa mga taong hindi pa po nananampalataya kay Kristo. Pangalawang bagay kung bakit natin dapat ibahagi ang salita ng Panginoon is because the gospel is the power of God for salvation. The gospel is the power of God for salvation. Romans chapter 1 verse 16. Ano po sabi diyan? Sabi diyan, for I am not ashamed of the gospel. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Now, mga kapatid, malinaw po na makikita natin
sa passage po na yan, na sa pamagitan po ng gospel, yan po ang kapangyarihan, nandyan po ang kapangyarihan ng Diyos para iligtas yung mga taong hindi po sumasampalataya sa Kanya. Paul declares that he is not ashamed of the gospel. Sa passage po na yan. Sa passage din na yan, makikita natin that that is a statement that reveals his unwavering confidence of this gospel message. Kumbaga, nandoon yung confidence ni Paul na hindi ako mahihiyang i-share yung gospel na ito na tinanggap ko mula sa ating Panginoon dahil alam ko, nandito ang kapangyarihan ng Panginoon para mailigtas yung mga taong makakarinig nito. Nandoon yung pananampalataya at tiwala ni Paul sa Panginoon na kapag narinig ito ng isang tao, ang Diyos ay kikilo sa taong ito upang ilagay niya yung kanyang pananampalataya sa ginawa ng Panginoong Hesukristo doon sa krus. Kaya po makikita natin itong statement na ito ni Paul, it reveals his unwavering confidence in the message he preaches. Mga kapatid, the gospel para po kay Paul, the gospel message for Paul is the very power of God that brings salvation to everyone who believes. At tandaan po natin, it is not merely a set of doctrines. Hindi po ito basta doktrina lamang na dapat nating alam. It is not a set of doctrines or moral teaching, but the dynamic power of God at work in the world to save sinner. Yan po yung sinasabi, yan po yung ibig sabihin ng power. The dynamic power of God at work in the world to save sinner. And kung titignan nga po natin yung pong passage na ito, yung phrase na power po dyan, power of God, sa Greek po yan ay dynamis. Diyan po yung kinuha na yung pong word na dynamite. No? Doon po kinuha yon. Yan po yung root niyan. Yun po yung ibig sabihin niyan. So, ibig sabihin po niyan, nandoon talaga yung effectiveness. No, nandoon po yung divine power ng Panginoon para po doon po sa gospel ng Panginoon to change someone. No, tandaan natin, hindi naman tayo yung magliligtas, mga kapatid. Ang command lang sa atin is to share and proclaim the gospel. At ang Diyos na yung bahalang kumilos sa tao na yun upang sumampalataya at maniwala sa katotohanan ng kaligtasan ng ating Panginoon. Mga kapatid, Paul emphasizes that the gospel is not just an intellectual or moral idea. It is a divine power of God in the world that changes lives. It is through the gospel that God draws His people to Christ. Tandaan po natin yan. It is through the gospel that God changes the heart of a sinful man to a heart of humility and obedience to Him. It is through the gospel that God turned the heart of unbelief to a heart of believing in who and what Christ is. It is through the gospel that God makes salvation available to all who believes. And this salvation can only be received, mga kapatid, through faith or by faith, mga kapatid. Kaya ano po sabi ni Paul? Kaya napakahalaga na ibinabahagi po natin ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi sabi po ni Paul sa Romans chapter 10 verse 17, so faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. Mga kapatid, kung tayo ay nananalangin na ang kapamilya natin ay maligtas, pero hindi natin binabahagi sa kanilang katotohanan, mga kapatid, malinaw po ang sinasabi ng salita ng Panginoon, kailangang pananampalataya ay nagmumula sa pandinig. Kung maririnig nila yung katotohanan ng kaligtasan, then, mga kapatid, nandoon na sila ay maliligtas. Faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. Kaya kailangan natin i-share yung gospel.
Hindi pwedeng ipag-pray mo lang yung mahal mo sa buhay, yung asawa mo, anak mo, kapatid mo, mga kaibigan mo. Sabihin mo din sa kanila kung ano yung gospel, kung ano yung katotohanan ng kaligtasan ng Panginoon, kung ano yung good news na dinala at daladala ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi po ng Enduring Word, without the good news of the gospel and without the power that is the gospel, there can be no salvation, no freedom from sin, no redemption, and no life. Kung wala po yung gospel, wala pong kaligtasan. Kung wala po hindi po natin malalaman kung ano yung gospel, hindi po natin makikita at hindi po natin malalaman na meron palang kalayaan mula sa kasalanan. Hindi natin malalaman na meron palang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Hindi natin malalaman na meron palang tagapagligtas. Hindi natin malalaman na meron palang buhay na walang hanggan. And kung ang desire mo ay makita yan ng mga mahal mo sa buhay, then preach the gospel. Proclaim the gospel, mga kapatid. This is why we have nothing to be ashamed, mga kapatid. This is why we have nothing to be ashamed doon sa when it comes to proclaiming the gospel, mga kapatid. The gospel of Christ. Because we are not the one who saved people. It is God through the gospel and through the conviction of the Holy Spirit in their heart para sila ay manampalataya sa Panginoon. It is through God, mga kapatid. Our calling is to just proclaim the gospel. Be faithful in preaching the gospel. Telling the good news sa mga taong hindi sumasampalataya sa ating Panginoon. At ang Diyos na ang bahalang magdala sa kanila kay Kristo para sila ay manampalataya sa mabuting balitang ito. So wag lang tayo manalangin. Wag lang natin, magandang manalangin. Importante, hindi ko po sinasabing wag nang manalangin. Importante yung pinananalangin po natin yung mga gusto nating bahagihan. Share ng gospel, especially kung mga mahal natin sa buhay. Pero dapat ibahagi po natin sa kanila. Dapat po nilang malaman kung ano ba itong gospel na ito, kung ano ba yung kaligtasan na ito. Kaya nga, wag po tayong mahihiya. No? Sasabihin natin, nakakahiya, baka i-reject ako. Nahihiya ako, na-share yung gospel kasi baka kung anong sabihin sa akin, baka tanungin ako, hindi ako makasagot. Hindi. Sabi ng Panginoon, i-share mo yung gospel na yan na na-receive mo. Kung ikaw ay totoong mananampalataya sa Panginoon, kung ikaw ay totoong iniligtas ng Diyos, at kung totoong nahuunawaan mo yung gospel, may ibahagi mo yan sa iba. May i-share mo yan sa iba. Kasi yung gospel na narinig mo, hindi po yan nagbabago. Hindi po yan nagbabago. Sabi po ni Paul kay Timothy sa 2 Timothy chapter 1 verse 8, therefore do not be ashamed of the testimony about our Lord, nor of me, his prisoner, but share in suffering for the gospel by the power of God. Sabi ni Paul kay Timothy, I encourage you, brother, do not be ashamed. Huwag kang mahiya, i-share yung gospel. Ibahagi mo yan. Ibahagi mo yung testimony na na-receive mo mula sa Panginoon. Maging kabahagi ka ng paghihirap ko. No? Yan po yung isang katotohanan din eh. Talagang mahirap po mag-share ng gospel, magbahagi ng salita ng Panginoon, nakakatakot. Pero mga kapatid, again, reminder po sa bawat isa sa atin, ang Diyos po yung magliligtas sa kanila at hindi tayo. Ang Diyos ang magliligtas sa kanila at hindi po tayo. The gospel brings salvation to everyone who believes. And this salvation is a gift of grace
given first to the Jews and then to the Gentiles. Kaya mapalad po tayo dahil talagang nakarating po sa atin ang gospel. Kaya po tayo nandito ngayon. Mga kapatid, Paul is making it clear that although salvation initially came from the Jews, the gospel now is available sa lahat ng tao. Without distinction, mga kapatid. Walang pinipili. Walang pinipili ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kung tayo po, kung sila ay mananampalataya at maniniwala doon sa gospel na pinoproclaim natin, then malalaman po natin, makikita po natin that yung righteousness ng Panginoon ay mapapasa kanila. The righteousness of God is revealed in the gospel. Yan po yung dahilan. Through the person and work of Christ. And it's by faith, not works, mga kapatid. Kaya po tayo ay naligtas, kaya po tayo ay napawalang sala. Again, the righteousness of God is revealed in the gospel through the person and work of Jesus Christ. And it is by faith, not by works, that one can justify. Makikita po natin yan. And ito po yung gustong ipunto ng ating pong pangatlong point sa oras na ito. The righteousness of God revealed. Romans chapter 1 verse 17. Sabi diyan, For in it the righteousness of God is revealed from faith for faith. As it is written, the righteous shall live by faith. Ano po yung this verse, mga kapatid? Paul explains that the righteousness of God is revealed through the gospel. Yan po yung isang malinaw na makikita po natin dyan. Yung katwiran ng ating Panginoon ay nahayag sa pamagitan po ng kanyang mabuting balita. The righteousness of God is the key theme po na makikita po natin sa buong book of Romans. It is a key theme in Romans and refers to God's judge being, he is a judge, no, na siya ay bilang siya ay hukom, at doon sa tumutukoy din ito patungkol doon sa kanyang saving action. Doon po sa ginawa niya by bringing salvation para po sa lahat ng sasampalataya at maniniwala sa kaligtasan ng Panginoon. This righteousness, mga kapatid, is not based sa ating pong sariling effort. No? Hindi ka itinuring na, hindi ka napawalang sala, hindi ka naging matuwid dahil ikaw ay naging mabuting tao. Hindi ka naging matuwid dahil ikaw ay sumusunod sa mga utos ng mga magulang mo sa iyo. Dahil ikaw ay mabuting anak. Hindi ka napawalang sala dahil ikaw ay every Sunday nasa simbahan. Mga kapatid, again, this righteousness is not based in human effort or achievement, but is a gift received. Or it is a gift of God received by faith, mga kapatid. Nung ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, nung inilagay mo yung iyong tiwala doon sa kaligtasan ng ating Panginoong Jesucristo, inimpute sa iyo ng Panginoon yung kanyang katwiran. Kaya ikaw ay napawalang sala. Kaya ikaw ay nahugasan sa iyong mga kasalanan. In Philippians chapter 3 verse 9, and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ. The righteousness from God that depends on faith. So yan po ay isang malinaw mula sa salita ng Panginoon na tayo po ay naging matuwid sa harapan ng Diyos, hindi dahil sa ating mga sariling gawa, kundi dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na pinanampalatayanan natin
sa pamagitan po ng ating pananampalataya sa Kanya. And mga kapatid, yung pong term dyan na the righteousness of God is revealed from faith for faith, emphasize that salvation is obtained by faith alone. It emphasizes that salvation is obtained. Matatanggap lamang natin yung kaligtasan sa pamagitan lamang ng ating pananampalataya sa Kanya. And yung from faith to faith, from faith for faith po dyan na makikita po natin, ibig sabihin, once na ikaw ay sumampalataya sa Kanya, yung pong pananampalataya na yan ay magpawalang, kumbaga, magiging, darating yung panahon na tayo po ay magiging perpekto. Sa pamagitan ng pananampalataya na yan, mag-glorify tayo ng ating Panginoon pagdating ng panahon. Sa pamagitan po ng ating pananampalataya, tayo po ay patuloy na mananampalataya sa Kanya hanggang sa Kanyang pagbalik. Yan po yung isang dapat natin makita at maunawaan. Yung pong faith na meron po tayo sa Panginoon, yan po ay dapat magpatuloy sa Kanya upang magdala ng glory sa ating Diyos. Faith is the means by which one receives God's righteousness. And this faith is not only the beginning of Christian journey, but continues throughout one's life. Hindi lang po ito nagsisimula na, ay, nilagay ko yung pananampalataya ko sa Panginoon, then okay na yun. Hindi. Kailangan natin i-work out yung ating salvation, yung i-work out yung ating faith, mga kapatid. At naniniwala tayo that He who began a good works in us, siya po yung magtatapos nito. Hindi sa pamagitan ng sarili natin, kundi sa pamagitan pa rin ng grasya ng ating Panginoon. Paul concludes this verse by quoting Habakkuk chapter 2 verse 4. And makikita po din natin yan dun sa passage, yung last part po ng passage na yon, the righteous will live by faith. Yan po, ito po yung Old Testament. Ito po ay very significant because it summarizes the central theme of the gospel message. The righteous, mga kapatid, those justified by God, will live by faith. And it is a faith that trusts in God's promise, particularly, mga kapatid, the promises of salvation, or the promise of salvation through Christ, mga kapatid. We can see an example of this, mga kapatid, in Hebrews chapter 11, verse 6 to 7. Sabi dyan, and without faith, it is impossible to please Him, mga kapatid. For whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. By faith, Noah, being warned by God concerning events and yet unseen, in reverent fear, constructed an ark for the saving of his household. By this, he condemned the world and became an heir of the righteousness that comes by faith. So marami pa po tayong makikita. Even Abraham, hindi lang po si Noah. And ito pong verse na ito ay inulit ni Paul sa mga taga-Galatians chapter 3 verse 11. Now it is evident that no one is justified before God by the law. So malinaw po, sinasabi ni Paul, hindi kayo na-justified sa pamagitan, or hindi kayo napawalang sala sa pamagitan ng pagsunod nyo doon sa law, doon sa 10 Commandments. Hindi kayo na-justified yan kasi hindi nyo magagawa yan. Hindi nyo mapiperpektong sundin yan. Kaya sabi niya, it is evident that no one is justified before God by the law. Because
tayong lahat ay makasalanan sa harapan ng ating Diyos. Tayong lahat ay makasalanan sa harapan ng ating Diyos. And sabi po ni Paul, for the righteous shall live by faith. Kaya mga kapatid, ganito kahalaga na binabahagi natin ang salita ng Panginoon, ang good news, ang gospel sa ibang tao. Dahil sa pamagitan po ng gospel, kung maririnig nila yung good news, kikilos ang ating Panginoon. Nandun ang pagkilos ng Panginoon para yung mga tao makakarinig nito ay maligtas. At ilagay nila yung kanilang pananampalataya sa perpektong ginawa ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus. And pang-apat and last mga kapatid, the reason why kung bakit natin kailangan ibahagi ang salita ng Panginoon is because the wrath of God is against unrighteousness or sinful men. Verse 18 ng Romans chapter 1, the wrath of God is being revealed from heaven against all godlessness and wickedness of people who suppress the truth by their wickedness. Ang mga kapatid, this verse is very true. Kung mapapansin po natin, sa panahon natin ngayon, hindi po pabuti ang mundo natin. Hindi po pabuti ang mundo natin. Yung pong mundo natin, sa panahon natin ngayon, pasama ng pasama ang mga tao ay hindi na kumikilala sa ating Diyos. Kaya napakahalaga mga kapatid, wala pong ibang makakapagbabago sa puso ng isang makasalanang tao, kundi ang katotohanan ng kaligtasan ng ating Panginoon. Kung gusto natin na makita sa mundong ito ang totoong pagbabago, kailangan natin ibahagi ang salita ng Panginoon. Mga kapatid, in verse 18 na ito po, na binasa po natin, Paul introduce po yung dalawang contrast po pagdating sa gospel message. No? Yung mga unang verses, makikita natin na yung about sa gospel na kailangan natin i-share. Pero sa verse 18, makikita natin yung reason kung bakit natin ito dapat i-share sa ibang taong hindi sumasampalataya sa Kanya. Bakit? Because of the wrath of God. Dahil po sa galit, dahil po sa puot ng ating Diyos. The wrath of God is not an impulsive, mga kapatid. Hindi ito kumbaga, ay gusto kitang parusahan, sige. Hindi ganun ang wrath ng Panginoon. Ang wrath ng Panginoon, yan po ay nakalaan sa lahat ng taong makasalanan, sa lahat ng taong hindi sumasampalataya sa ating Panginoon. At mapalad po tayo sapagkat tayo po ay iniligtas ng Panginoon. Pero para sa mga taong hindi po sumasampalataya, kakaharapin po nila ang galit at puot at parusa ng ating Panginoon sa ating mga or sa kanilang mga kasalanan. No? Mga kapatid, ito pong wrath ng Panginoon, ito po yung righteous response ng Panginoon. Righteous response ng Diyos sa mga tao na makasalanan at in rebellion sa ating Diyos. Hindi po sinabi ng Panginoon, kung nabasa po natin ito, hindi po ibig sabihin ito na walang puso ang ating Diyos. Tandaan po natin that God, our God, is a just God. Kanya pong paparusahan ang lahat ng ating mga kasalanan. Wala po siyang palalagpasin. At ganun yung galit ng Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan, kaya nandoon po yung parusa ng Diyos sa atin. This wrath of God, mga kapatid, na tinutukoy dito, again, is a righteous response to human sin, and rebellion. The wickedness and godlessness of humanity calls for God's righteous judgment. As people who suppress the truth of God's revelation through their sinful action.
mga kapatid, kung hindi po natin kayang i-imagine yung galit ng Panginoon sa kasalanan, no? Kung iisipin po natin mabuti, mga kapatid, yung na-experience natin sa mundong ito na hirap, suffering, lalong-lalo na kung ikaw ay unbeliever, yan po ay katiting lang doon sa parusa ng Diyos sa ating mga kasalanan. At dapat lang parusahan ng Panginoon ang lahat ng taong hindi sumasampalataya sa Kanya. Yun yung nararapat, mga kapatid. Kaya again, sabi ko nga sa inyo kanina, we are so blessed. At dapat tayo magpasalamat sa Panginoon dahil tayo po ay Kanyang iniligtas sa Kanyang galit at puot. Sabi po ng John chapter 3 verse 19 to 20. And this is the judgment. The light has come into the world, and people love darkness rather than the light, because their works were evil. For everyone who does wicked things hates the light and does not come to the light, lest his works should be exposed. So mga kapatid, ibinigay ng Panginoon yung mabuting balita sa pamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Ibinigay ng Panginoon, pinadala niya ang kanyang nag-iisang anak as light of the world. Pero ano pong ginawa? Dahil sinful, dahil po sa kasalanan, sa ating mga kasalanan, we reject Jesus Christ. Atin pong tinanggihan, atin pong tinalikuran yung pong gospel na ito na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Paul stresses that God's wrath is revealed against those who suppress the truth by their wickedness. This refers to humanity's rejection of the knowledge of God. And then sabi pa po ng ating Panginoon, ito po ay very evident. Sabi po ni Paul sa Romans chapter 1 verse 21 to 31, mga kapatid. Sabi po dyan, for although they knew God, they neither glorified Him as God, nor gave thanks to Him, but their thinking became futile, and their foolish heart were darkened. Although they claimed to be wise, they became fools, and exchanged the glory of the immortal God for image made to look like a mortal man, being mortal human being, and birds and animals and reptiles. Therefore God gave them over in the sinful desires of their hearts and sexual impurity, for the degrading of their bodies with one another. They exchanged the truth about God for a lie, and worship and serve created things rather than the Creator, who is forever praised. Amen. Sabi po ni Paul. Verse 26, because of this, God gave them over to shameful lusts. Even their women exchanged natural sexual relations for unnatural ones. In the same way, the men also abandoned natural relation with women and were inflamed with lust for one another. Men committed shameful acts with other men and received in themselves the due penalty of their error. Verse 28, furthermore, just as they did not think it worthwhile to retain the knowledge of God, so God gave them over to a depraved mind so that they do what ought not to be done. They have become filled with every kind of wickedness, evil, greed, and depravity. They are full of envy, murder, strife, deceit, and malice.
There are gossips, slanderers, God hater, insolent, arrogant, and boastful. They invent ways of doing evils. Mga kapatid, ganun. They disobey their parents. They have no understanding, no fidelity, no love, no mercy. Although they know God's righteousness or righteous decree that those who do such things deserve death, they not only continue to do this very thing, but also approve of those who practice them. Mga kapatid, sa tingin niyo po ba, if that person, if someone, kung ito pong tao na ito, kung meron po tayong kilalang tao na ginagawa yung mga bagay nito, makikita po ba natin na deserving siya nung wrath ng Panginoon? Deserving ba siya sa galit ng Panginoon? Yes. Pero again, mga kapatid, kaya po yun po yung isang katotohanan. Ganito po ka-wicked yung mundo po natin. That's why gustong ibuhos ng ating Diyos yung kanyang parusa, yung kanyang galit sa lahat ng taong hindi sumasampalataya, sa lahat ng taong in rebellion sa ating Diyos. Makikita po natin dyan, mga kapatid, sa ating pong binasa, that people are not ignorant of God's existence. Alam po nilang may Diyos. Pero mas sinusunod nila yung kagustuhan ng kanilang laman, yung kanilang kasalanan. This is why, mga kapatid, bilang mga mananampalataya, we really need to proclaim the gospel. We really need to proclaim the truth, the gospel, because people who does those things na ating pong binasa, na hindi po nananampalataya sa Panginoon, they will face judgment and punishment. At yung pong wrath ng Panginoon para po sa kanilang mga kasalanan, mga kapatid. And maybe, mga kapatid, maybe those people are your loved ones. Siguro, ito pong mga taong ito, kasama dyan, yung mga mahal natin sa buhay. Maybe, some of them are our friends, schoolmate or workmate. Mga kapatid, at tanong ko sa bawat isa sa atin, makakaya mo ba na makita mo ang iyong mga mahal sa buhay na magsasuffer sa impyerno, mga kapatid? Na nahaharapin nila ang galit at puot ng Diyos. Kakayanin mo po ba yun, mga kapatid? Nga ikaw bilang mananampalataya, alam mo sa sarili mo, naligtas ka na, pero yung mga mahal mo sa buhay, alam mo, nahaharapin nila yung galit ng Panginoon. Kakayanin mo bang makita yun, kapatid? Don't be selfish, kapatid. Don't be selfish. Ibahagi mo ang mabuting balita na tinanggap mo at narinig mo mula sa ating Panginoon. Share it to them, mga kapatid. Dahil kung ayaw mong makita na maghirap sila sa impyerno, sa parusa ng Diyos, magkakaroon ka ng, magiging eager ka para ibahagi sa kanila yung mabuting balita at kaligtasan ng ating Panginoong Jesucristo. Ibahagi mo yung gospel ni Christ. In conclusion, mga kapatid, in this verse, dun po sa ating passage na pinag-aralan, we see Paul's deep sense of obligation and eagerness to share the gospel, understanding that it is the power of God for salvation. The righteousness of God revealed through the gospel it is given to everyone who believes. And it can only be received by faith at wala nang iba. Hindi dahil sa kakayahan mo, pero dahil sa pananampalataya mo sa Kanya. And again, also, Paul reminds us the reality and introduces to us yung wrath ng Panginoon against sinfulness, against sin,
and the unrighteousness of man, emphasizing to God's righteous judgment, but salvation to those who believe. So bilang bottom line, mga kapatid, all of us who transformed by the gospel of Christ are called to proclaim this truth. To proclaim the gospel. Ulitin ko po, all of us who transformed by the gospel of Christ are called to proclaim this truth, the gospel. We have nothing to be ashamed of preaching the gospel, for it is the power of God that bring salvation. So tandaan po natin yan, mga kapatid. Huwag kang mahiyang ibahagi ang salita ng Panginoon. Tandaan natin na lahat tayo, meron tayong obligasyon na ibahagi itong kaligtasan na ito. So, ang encouragement ko, mga kapatid, gusto kong ipaalala sa bawat isa sa atin. Kung meron kang ipinapanalangin, patuloy mong ipanalangin yan. At I suggest, I encourage you, mga kapatid, ibahagi mo rin sa kanila yung gospel, yung kaligtasan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Thank you po, Panginoon, for reminding us, Lord, yung pong isang napakahalagang bagay na dapat po ginagawa namin bilang mga mananampalataya. Unang-una, kami po ay patawarin niyo, O Diyos, kung hindi po kami nagiging faithful sa divine calling na ito, Panginoon. And Lord, ang dalangin ko po, Panginoon, that through the Holy Spirit, Panginoon, through the help of the Holy Spirit, magkaroon po kami ng desire, magkaroon po kami ng sense of obligation and eagerness to proclaim the gospel, Panginoon. Because alam po namin that your wrath is a reality, Panginoon. Hell is real, Panginoon. And ayaw po namin, Panginoon, na yung mga mahal namin sa buhay, mga kaibigan namin, mga kasama namin, yung mga taong hindi nananampalataya sa inyo ay mapahamak. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami na may bahagi namin sa kanila ang mabuting balita na dala-dala ng aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.